Alam mo yung feeling na excited ka mag-invest? Nag-research ka na, nag-download ka na ng app, lagi mong pinapanood si Jose Invests, may natanggap kang sahod, may natira kang konti, at sabi mo sa sarili mo, eto na, mag-i-invest na ako. Tapos may nangyari. Nagkasakit yung nanay mo. Kailangan ng pera para sa ospital. Wala kang emergency fund. Kasi pinang-invest mo na yung pera. So kinuha mo yung investment mo, nagbayad ka ng penalty, na wala pa yung kunting kita mo. Imbis na tumubo, nabawasan pa ang pera mo dahil sa mga fees kasi kinuha mo agad. Hindi mo hinayaang lumago. O kaya naman, nag-invest ka ng 3,000 pesos sa stocks, pero may utang ka sa 5,600 na 15,000 pesos na 20% interest kada buwan. Ang kita mo sa investment, 300 pesos kung swerte ka. Ang bayad mo sa interest, 3,000 pesos din. Kulang ang kinita ng investment mo para bayaran ang utang mo. Nag-invest ka, pero mas mabilis kang nalugi kesa kumita. Ito yung problema ng maraming Pilipino pagdating sa investing. Pumunta sa step 3 nang hindi pa nararating yung step 1 at 2. At ngayon, ituturo ko sa iyo ang simpleng rule na magbabago ng paraan mo ng pag-iisip tungkol sa pera. Tinatawag ko itong ang 3 before 1 rule. Bago tayo magsimula, gusto kong i-acknowledge ang isang bagay. Ang desire na mag-invest. Tama yun. Hindi mali. In fact, maganda yung mindset na yun kasi maraming Pilipino hindi pa nag-iisip ng ganun. Maraming kababayan natin ang buong career na nagtrabaho pero wala pa ring iniisip na paano ko papalakihin ang pera ko. So kung nandito ka at curious ka sa investing, good, tama ka na. Pero ang problema, may natutunan tayo sa social media, sa mga friends, sa mga financial gurus online na ang investing ay ang pinaka-importanteng unang hakbang sa wealth building. Mag-invest agad. Hindi ka yayaman kung hindi ka nag-i-invest. At hindi yun mali. Totoo yun. Pero incomplete ang picture. Kasi ang investing, kahit gaano kaganda ang returns, kahit gaano ka-legit ang mutual fund o stocks o MP2 na pinasok mo, ay magiging useless kung wala kang pundasyon. Isipin mo ang bahay. Pwede kang bumili ng pinakamagandang kisame, pinakamahal na tiles, pinaka-trending na interior design. Pero kung wala kang matibay na pundasyon at lumindol, mababasag lahat. Ganon din ang investing na walang tatlong bagay na ito. At ang nakakalungkot, marami sa atin natutunan na mag-invest bago pa man matutunan kung paano protektahan ang sarili. Kasi mas sexy ang salitang investment, mas exciting ang tignan ng portfolio mo na lumalaki. Mas maraming content tungkol sa kung saan mag-invest kaysa kung kailan dapat mag-invest. Ngayon, palitan natin yon. Ang 3 before 1 rule ay simple lang. Bago mo ilagay ang kahit ₱1 sa investments, stocks, mutual funds, UITF, crypto, kahit ano, kailangan mong kumpletuhin muna ang tatlong bagay na ito. Number 1, emergency fund. Yung emergency fund, ito yung pera na nakalagay sa isang lugar na hindi mo hawak-hawak araw-araw, na pang-emergency lang talaga. Ang rule, 3 hanggang 6 na buwan ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay 15,000 pesos, pambayad ng rent, pagkain, transpo, utilities, ang emergency fund mo ay dapat 45,000 pesos hanggang 90,000 pesos. Parang malaki, di ba? Oo, malaki. Kaya nga, unti-unti mo itong buuin. Pero bakit kailangan ito bago mag-invest? Kasi ang investment, kahit ang pinaka-stable, ay hindi liquid. Hindi mo basta-basta makukuha agad ang pera pag kailangan mo. At kahit makuha mo, meron kang mga penalty, may mga charges, may mga araw na ang value ng investment mo ay pababa. At pag kinuha mo yun habang pababa, natalo ka. Sa MP2 halimbawa, 5 years bago mag-mature ang investment mo. Isipin mo si Ate Maribel. Nag-invest siya ng 5,000 pesos sa mutual fund. Tuwang-tuwa siya. Tapos after 3 months, nagkasakit ang asawa niya. Kailangan ng 20,000 pesos para sa ospital. Wala siyang emergency fund kasi ininvest na niya yung extra niya. Kinuha niya yung sa mutual fund. 3 buwang kita, nawala.
plus charges pa. Tapos, nangutang pa rin siya sa huli. Kung may emergency fund siya noon, hindi na kailangang galawin ang investment. At ang investment niya, lalago pa. Yung emergency fund, hindi ito investment. Hindi ito para kumita. Ito ay para hindi ka maabutan ng krisis na walang panlaban. Ito ang iyong financial airbag. Saan mo ilalagay? Isang high-yield savings account. BPI, Union Bank, o kahit ang Maya Savings na may interest na mas mataas kesa regular na savings. Hindi ito para lumago ng malaki, para lang mabuhay habang natutulog. Number 2, insurance. Ngayon, ito yung topic na marami sa ating Pilipino ang nag-iisip na, ay, pangmayaman lang yan o bata pa ako, hindi ko na kailangan yan. At yun mismo ang problema. Ang insurance, lalo na ang term life insurance at health insurance ay hindi para sa mayaman. Para ito sa mga may taong umaasa sa kanila. Para ito sa mga taong kung mawala sila bukas, may tatamaan. Tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi ka makapagtrabaho bukas, na aksidente, nagkasakit, o worse, mawala ka, may makukuha ba ang pamilya mo? May sasalo ba sa iyong mga gastusin? Kung ang sagot mo ay wala, hindi ka pa handang mag-invest. Bakit? Kasi ang investment ay para palakihin ang pera. Ang insurance ay para protektahan ang taong nagpapalaki ng pera. Ikaw yon. Kung wala kang insurance at may mangyari sa'yo, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Gagastusin ng pamilya mo ang lahat ng ipon nila para sa'yo, kasama na ang investments mo. O kaya naman, mapipilitan silang bayaran ng utang na hindi mo na kayang bayaran. Ang pinaka-affordable na panimula, term life insurance. Ang term life insurance ay simple. Nagbabayad ka ng maliit na premium kada buwan at kung may mangyari sa'yo sa loob ng term period, may makukuha ang pamilya mo. Para sa 500 hanggang 1,500 pesos kada buwan, meron ka ng term life coverage na 1 million pesos patahas. Meron na ring mga digital insurance provider sa Pilipinas na mas accessible. PhilLife, Sun Life, FWD at marami pang iba. At kung employed ka, alamin mo kung may PhilHealth at SSS benefits ka na. Gamitin mo yon bilang iyong base protection, pero huwag kang umasa dun lang. Ang punto, bago ka mag-invest ng pera para lumago, protektahan mo muna yung taong magpapalago ng pera. Yon ay ikaw. Number 3, zero high interest debt. Ito yung pinakamahirap tanggapin sa tatlo kasi marami sa atin may utang at normal na rin yun sa ating kultura. Pero hindi lahat ng utang ay pantay-pantay. May low interest debt, katulad ng Pag-ibig housing loan na mga 6 to 7% per year, okay lang mag-invest kahit may ganong utang. Pero yung high interest debt, katulad ng credit card na 3% interest kada buwan, ibig sabihin 36% per year, o yung 5-6 na madalas ay 20% per buwan, o yung mga personal loan na 24 to 30% per year. Habang mayroon kang ganitong utang, walang investment ang kayang matalo ang interest na yon. Isipin mo, ang Philippine stock market historically ay nagbibigay ng average na 8 to 12% return per year. Pero kung ang utang mo ay 36% per year, para kang sumasalok ng tubig sa isang timba na may butas sa ilalim. Kahit gaano kabilis kang sumalok, pababa pa rin ang laman. Kaya ang dapat mong gawin bago mag-invest ay tapusin muna ang lahat ng high interest debt. Paano? May dalawang paraan na gusto kong malaman mo. Na-discuss ko na din to sa isang video. Ang debt snowball, bayaran mo muna yung pinakamaliit na utang mo. Kahit hindi yun ang pinakamataas ang interest. Bakit? Kasi yung bawat utang na mabayaran mo, may momentum kang nabubuo. May wins kang nararamdaman. At yun ay nagbibigay ng lakas para tuloy-tuloy mong mabayaran ng utang mo. Ang debt avalanche, bayaran mo muna yung pinakamataas ang interest kahit malaki pa yung balance. Ito ang mas mathematically efficient. Mas makatipid ka ng pera sa interest sa dulo. Kung emotional ang approach mo sa pera, simula sa snowball. Kung okay ka sa math at disciplined, avalanche. Pero ano man ang pipiliin mo, ang importante ay simulan mong bawasan ang utang. Bawat dagdag na bayad sa mataas na interest na utang, parang 30 to 36% guaranteed return yon. Walang stock ang makakapantay niyan.
Ngayon, alam ko ang iniisip ng ilan sa inyo. Pero Jose, habang naghihintay akong kumpletuhin ng tatlo, hindi ba lalampas ang mga oportunidad sa investing? Hindi ba mag-iipon ng oras ang compound interest? At ito yung sagot ko sa'yo. Ang pinakamapanganib na investment ay yung investment na galing sa pera na kailangan mo bukas. Ang compound interest ay maganda, pero mas maganda kung hindi mo kailangang i-withdraw sa pinakamaling oras. Ang investing ay isang mahabang laro. At sa mahabang laro, yung mananalo ay hindi yung pinakamabilis na nag-invest, kundi yung pinakamatibay ang pundasyon. Isipin mo itong ganito, kung ang investing ay parang marathon, ang tatlong bagay na ito ay ang training mo bago tumakbo. Hindi mo tatakbuhin ng 42 kilometers nang walang preparation. Maaatake ka, mababali ka, mapipilitan kang huminto sa kalagitnaan. Ang 3 before 1 rule ay hindi nagtatanggal ng oportunidad. Binibigyan ka nito ng lakas para makuha ang oportunidad at hawakan ito ng mahigpit kahit anong mangyari sa buhay mo. Ito ang realisasyon na kailangan mong tanggapin. Hindi ang dami ng pera sa investment mo ang nagpapalaki ng yaman mo, kundi ang tibay ng system na nagpoprotekta sa pera mo habang lumalaki. Sige, konkretong steps na. Step 1, malaman kung saan ka ngayon sa tatlo. May emergency fund ka na ba? Ilang buwans worth? Wala pang 3 to 6 months? Okay lang, alam mo na ang target. May insurance ka na ba? Life at health? Kung wala pa, simulan na mag-research ng term life insurance ngayong linggo. Hindi bukas, ngayong linggo. May high interest debt ka ba? Ilista mo lahat. Credit card, 5-6, personal loan. Isulat ang balance at ang interest rate ng bawat isa. Hakbang 2. Mag-prioritize ka ayon sa sequence. Una, mag-build ng 5,000 hanggang 10,000 pesos na maliit na emergency starter fund. Hindi pa yung full 3 to 6 months. Starter lang muna, para may kahit konting panlaban ka sa maliliit na emergency habang nagtatrabaho sa iba. Tapos, kumuha ng basic insurance. Huwag muna yung komplikado. Term life muna. Health insurance muna. Kung employed ka, i-maximize ang PhilHealth mo at alamin kung meron ba kayong HMO. Tapos, i-agresibo ang pagbabayad sa high interest debt. Kung kaya mong dagdagan ng 500 hanggang 1,000 pesos ang monthly payment, gawin mo. Bawat piso na naibayad sa mataas interest na utang ay piso na hindi na nagpapalaki ng utang mo. Hakbang 3, pagkatapos ng 3, then invest. At pag mag-i-invest ka na, iba na ang pakiramdam. Kasi alam mo na hindi mo kailangan ng pera bukas. Hindi ka maaabutan ng sakit ng walang proteksyon. At wala kang mataas na interest na utang na kumakain ng kita mo. Pwede ka nang mag-invest at hayaan itong lumago. Walang kailangang i-withdraw, walang kailangang i-panic sell. Yun ang tamang paraan ng pag-i-invest. Alam ko, sa unang tingin, parang masama ang dating ng 3 before 1 rule. Parang sinasabi ko sa'yo, huwag ka muna mag-invest. Maghintay ka. Pero hindi yun ang mensahe. Ang mensahe ay ito. Protektahan mo muna ang manlalaro bago ka maglaro. Maraming Pilipino ang nasunog sa investing. Hindi kasi mali yung investment, kundi kasi walang pundasyon. At yung sakit na nararamdaman pagkatapos, yun ang mas mabigat kaysa sa tubo na hindi natanggap. Huwag kang magmadali. Ang yaman ay hindi natatayo sa isang araw, pero ang tamang pundasyon, emergency fund, insurance, at malinis na estado ng utang, iyon ang magtitiyak na yung bawat piso na ilagay mo sa investment, lalago at mananatili. Kaya sige, simulan na, hindi sa investing, sa preparation. Kasi yung pinakamagandang investment na magagawa mo ngayon ay ang protektahan ng iyong sarili para makapag-invest ng tama bukas. Hanggang sa susunod na video, ingat lagi at patuloy na mamuhunan sa tamang pag-iisip. Ako si Jose at ito ang Jose Invests.